Hi beautiful people, magandang araw sa inyo. Ito na naman po ulit ako. Pasensya na kayo, ngayon lang ako nakapag-vlog. At marami akong medyo ginagawa. At ipapatuloy ko yung napangako ko nung huling vlog ko, yung recurrent reciprocal selection, kaya topic natin ngayon. At pakiusap ko sana sa inyo na huwag nyo skip yung mga ads sa aking video. Sana tapusin nyo to hanggang una, hanggang huli. At para naman yung aking mga revenue medyo tumaas na ho ng konti. Okay. Shoutout muna ako bago ako mag-umpisa. Number 1, ito po si Cesar Mamaling, John Michael, Archie Carandang, J.R. Cardenas, Ruel Marquez, Ray Kabataan, Pucholo Catura, Pedro Mario, Basio Ador, Jeffrey Sarangaya, Good Shepherd, and Richard Larry, and lastly, Miss or Mrs. Myla Albisde. Okay, yung pong nasabi ko, recurrent reciprocal selection, ito po yung kung meron kayong isang inahin na mataas po ang winning percentage. Halimbawa po, sweater, okay? Yung sweater na to, ito po yung sinasabi nating mataas ang winning percentage. Mga 75% na winning line. Ang sikreto po nito ay ganito. Ito po, ikukuha kayo ng isa pang sweater sa kabilang brood pens o ibabangga nyo sa kanya para magkaroon ho kayo na tinatawag nating na pure blend na buttercross at meron din kayong pure blend na tinatawag nating pure blend na sweater. Ito po, ginagawa po ito doon sa mga inahin na talagang mataas ang percentage ng mga winning line. Ngayon, yung pong sa kabilang brood pens na may sweater din na mataas din yung mataas din yung broodcock na mataas din yung winning percentage na produce, sila po ang inyong pagbabanggain para po makakuha kayo na tinatawag nating term na pure bottle cap. At the same time, gumagawa na ho kayo ng tinatawag natin na pure blend na sweater. Tandaan po natin, inahin po talaga ang nagdadala ng linyada. Wala na hong iba. Kasi nga ho, kaya ako ito binalikan dahil breeding season ngayon. Marami nagtatanong sa akin dito kung paano raw ginagawa yung mga pag-maintain ng mga linyada. Kung gusto nyo, itong pinapaliwanag ko, kung gusto nyo kumuha kayo ng straight kelso o mga winning kelso na kung tinatawag na straight bred na kelso o sweater, ito po ang sikretong ginagawa. Ito po, marami kayong brood pens. Ito yung sa mga malalaking production ng mga farm, yung marami silang brood pens. Lahat kasi yan, may kelso, may butcher na ganyan, etc. Kung alin po yung mga inahin na inaakala nyo mataas ang winning percentage, ilalabas nyo siya sa brood pens. Tapos, sweater yung napili nyo. Mayroon pa kayong mga brood pens dyan na may mga broodcock din na mga same line. No problem kung kapatid niya o cousin o problema. Basta ho, same line. Ibabangga nyo ho sa kanya ito. Para ho magkaroon kayo na tinatawag natin na pure bottle fowl at saka pure breed line. Pure straight line na tinatawag. O kaya, pure blend. Yung po sikreto. Meron din nagtanong sa akin dito, paano ba ma-maintain ang isang winning line? Ito, napakahirap sagutin itong sinasabi kong winning, kung paano ma-maintain ang isang winning line. Kasi po, sa totoo lang, sa buttercross, ay meron po yan talagang tinatawag nating law of breeding. Kung kayo ay nagkaroon ng buttercross
this year ay nagpanalo yung mga anak. Yan po, after 2 to 3 years, bumabaksak po yung winning percentage. Yan po ang sikreto ng cross. Yan po ang talagang rules ng law of breeding. Kaya nga ho sinasabi ko na gumagawa kayo ng isang foundation line na maglalak kayo ng genes na for brother and sister para po meron kayong sariling bloodline na tinatawag. Kasi yung sinasabing pag-maintain ng winning line, talagang magko-close ho kayo ng genes. Then, i-cross nyo sa lahat ng bloodline. Ganun po yun. Hindi naman ho kasi lahat ng mga nagbi-breed o mga mamahaling binili o ganyan, paglabas ho niyan papanalo. Birang-bihira ho kayo. Birang-bihira yung ganun. Miski po bumuli kayo ng mga 50,000 tryo. Depende yun sa inyo. Kayo na ho kasi magdi-develop. No? Ngayon, kung mabigyan kayo ng nagpanalo, sinasabi ko sa inyo, kung this year nagpanalo yung mga process nyo, i-full blast nyo na ho. Kasi hindi yung maaari hindi babaksak within 2 years ang process. Yan po ang rules ng breeding po. Law po ng breeding. Kaya nga ho nilala breed natin, binabalik natin sa ama, sa tatay, sa ano pa man, para lang ho ma-maintain yung linyada ng magkabilang parte. Para hindi mawala sa inyo linya. Ngayon, kung ibabalik nyo lang yung father to daughter, tapos si grandson to son, grandson to grandmother to granddaughter, kinukuha lang ho natin yung linyada ng original. Pero hindi ho natin makukuha yung talagang winning line kung hindi ho tayo maglalak ng genes ng poor brother and sisters. Ang breeder po kasi, kinakailangan meron ka sariling foundation line. Noon ko pa pinapaliwanag ko ito. Huwag kayong hindi gagawa ng isang foundation line. By hook or by crook, talagang maglalako kayo ng genes. Isang araw nga ho, may kausap ako Amerikano, si Mr. J. Turman, isang breeder sa Amerika, 30 years na siya nag-breed. Tinatanong niya sa akin kung paano raw ako mag-backlog ng genes. Ang sabi ko sa kanya, alam mo Mr. J. Turman, dito sa amin sa Pilipinas, kaya madali namin malaman ng mga winning line. Kasi marami kami yung laban ng derby rito. Meron kami stag, meron kami bullstag, meron kaming cock. Unlike sa inyo, sa Amerika, isa derby niyo dyan. Cock lang yata. Piniwanag ko sa kanya, sabi niya sa akin, paano ka magnak ng jeans? Sabi, ang sagot ko nga sa kanya, depende nga ho, kasi nga dito sa amin sa Pilipinas, talaga maraming derby. Kaya madali namin ma-distinguish kung aling bloodline ang nananalo. Yun ang paliwanag ko sa kanya. Isipin niyo si Jamie Turman, 30 years in breeding sa States. Yan, tanong pa ako. Natataka ako pag tinatanong niya ako kung paano ako mag-lock ng genes. Siguro, susubukan niya ako kung ano yung ibig sabihin. Yun, sinabi ko sa kanya, pinaliwanag ko sa kanya na gano'n ang ginagawa rito. Madali namin malaman dito sa Pilipinas. Kasi nga, marami kaming derby rito. Meron kami stag, marami kaming bullstag, meron kaming cock. Kaya yung bloodline na meron dito sa Pilipinas, alam na ng mga breeder dito kung alin na ipapatuloy at alin ang hindi. Alin na ilalabas sa stag, alin na ilalabas sa bullstag, alin na ilalabas sa cock. Pinaliwanag ko sa kanya. Ito si JB Turman, 30 years breeder sa States. Nagtaka nga ako, bigla akong tinanong. Pinaliwanag ko sa kanya kung paano namin nalalaman agad kami mga Pilipino. Sabi ko sa kanya, gano'n ang nagiging dahilan. Kasi nga, marami kami mga derby rito na ginaganap, si stag, gano'n. Okay, mabalik ako doon sa tinatawag na tanong sa akin ng winning line.
Yung pag-maintain ng winning line, medyo mahirap sagutin. Dahil ano yun eh, talagang bihirang-bihira yung pag-maintain ng winning line. Sabi ko nga sa inyo, itong recurrent reciprocal selection, ito yung pinapaliwanag ko sa inyo. Kung meron kayong isang inahin na winning higher percentage o 75% ang napapanalo, kumuha kayo ng broodcock na same bloodline niya sa inyong broodfence na mataas din yung winning percentage ng broodcock. Ang win ba nung nasa akin ay 305, inahin. Sa kabilang broodfence si 405, ang win ba ng broodstag. Pagbabanggain niyo sila. No matter kung sila magkapatid or what, o magpinsan, basta ibangga niyo sila. Kung alin sa broodfence na doon, yung broodcock na nagbibigay ng panalo na mataas din ang percentage. Example, 75%. Yun ang sinasabi ko po. Okay. Maraming salamat sa inyo dahil puputulin ko muna dito dahil napaliwanag ko na yung ibig sabihin kasi breeding season nga ho ngayon kaya binibigyan ko kayo ng mga tip. Yung mga veterans breeder dito, alam na ito sinasabi ko. Kaya maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo sa akin dahil ngayon ako nakapag-vlog. Medyo busy. Okay. At nakikiusap ako. Pag mapinapunod nyo itong aking video, huwag nyo sana skip yung ads. Tapusin nyo mula umpisa hanggang dulo. Okay? Pinaliwanag ko sa inyo yung recurrent reciprocal selection. Same breed, same line, batted pure lines. Example, pure blend, sweater to sweater. Ganun lang ang pagkuha. Kung gusto nyo makakuha kayo ng natawag natin pure blends o kasabihan ng mga pure lines, ganun ho ang sikreto. Hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Kung meron lang kayong tanong tungkol sa breeding, message lang kayo sa akin dito. Sasagutin ko naman kayo. Maraming may message sa akin. Sinasagot ko naman kung may panahon ako. Maraming salamat pa sa inyo at nakikiusap ulit ako na huwag niyo skip yung ads. Mula ang umpisa hanggang sa dulo, tapusin nyo. I'll be back. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo.